ang pambihirang reformista, Secretary Amenah Pangandaman. Sa mundo ng public service, may mga pinuno na hindi lang nagtatrabaho, kundi nagbabago sa mismong kahulugan ng paglilingkod bayan. Isa na rito si Secretary Amenah Pangandaman at ang kanyang mga gawa ay patunay na ang tapat na serbisyo ay hindi opsyon, kundi esensyal. Si Secretary Amenah Pangandaman ang isa sa pinakamatitinding tagapagtanggol ng transparency sa Administrasyong Marcos. Ang pinakamalaking patunay, siya ang nasa likod ng New Government Procurement Act o RA 12009 na maituturing na pinakakomprehensibong anti-corruption measure na naipasa kamakailan. Ito ay hindi lamang nag-aayos ng proseso, binabago nito ang etika at mekanismo ng pagbili ng pamahalaan. Dahil kay Secretary Pangandaman, may mga innovation na tayong ipinatupad tulad ng disclosure ng beneficial ownership kung saan hindi na makapagtatago ang mga bidder sa likod ng mga shell corporation. Tinitiyak din ng batas na ito ang panghabang buhay na disqualification o lifetime blacklisting sa mga nagkasalang supplier, lalo na sa likod ng mga ghost o substandard na proyekto. Nagbago rin ang batayan ng pagpili ng supplier mula sa simpleng lowest bid patungo sa MEARB o Most Economically Advantageous and Responsive Bid na mas inuuna ang kalidad at pangmatagalang halaga. Higit sa lahat, ang e-marketplace ay nag-revolutionize sa pagbili ng gobyerno. Ang dating inaabot ng ilang buwan, ngayon ay umaabot na lang ng isang linggo sa pamamagitan ng online shopping na may full transparency. Nang umupo si Secretary Pangandaman, ang una niyang ginawa ay i-digitalize ang DBM. Binuhay niya ang Budget and Treasury Management System o BTMS na magiging pundasyon ng Integrated Financial Management Information System o IFMIS. Siya rin ang nagpakilala ng blockchain technology sa budget process ng Pilipinas, ang kauna-unahan sa Timog Silangang Asya upang matiyak na ang mga kritikal na dokumento ay tamper-proof at traceable. Muling binuhay ni Secretary Pangandaman ang Project DIME na gumagamit ng satellite at drones para i-monitor ang mga infrastructure projects at isara ang pinto ng mga paper projects. Dahil sa mga reformang ito, ang Pilipinas ay umakyat sa number 1 sa Asia at pang-15 sa buong mundo sa Open Budget Survey, ang pinakamataas na transparency ranking sa kasaysayan ng bansa. Siya rin ang kauna-unahang budget chief na nag-institutionalize ng pakikilahok ng civil society sa pambansang budgeting na nagbigay daan sa paglalathala ng people's budgets. Higit sa mga reforma, ipinapakita ni Secretary Pangandaman na ang tunay na lakas ng isang pinuno ay nag-uugat sa kabaitan at integridad. Sa halip na makipagtalo sa mga kritisismo, pinili niya ang reforma, digital safeguards at mga estrukturang mananatili, hindi para sa papuri kundi dahil sa pagmamahal sa Pilipino. Siya ang reformist na kailangan ng bansa at ang DBM ngayon ay mas bukas, mas transparent at mas matatag kaysa noon.